Because of that, ang nag-react po si Sara Duterte. Pinalalabas, binubuli daw ng administrasyon yung pamilya Villar. Nagre-reklamo direkta mismo mula sa mga LGUs at sa ating mga mamamayang Filipino. Parang yung issue sa AJK, sa drug war, mga kababayan, ng previous administration, ang nagreklamo yung mga victims, yung pamilya ng victims ng AJK. Tapos ituturo niya ni Sara Duterte, yung ating presidente, yung ating administrasyon. So, ang gustong palabasin mga kababayan ni Sara, mamikit mata na lang yung ating administrasyon kahit bulok ang serbisyo ng Prime Water, tulad ng sinasabi ni Vice Governor Castro ng Bulacan, perwisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Huwag lang magsalita, huwag lang mag-aksyon kasi kaalyado. Ganon ang gustong mangyari ni Sara Duterte. Hindi Oh, 10 days na lang po mga kababayan, eleksyon na. Dapat nakapag-desisyon na po tayo kung sino yung mga iboboto. Sa pagka-senador, number 1, i-shade natin sa balota, Benhur Abalos po. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi lang pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila. Buffering, in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. At tanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka. Asa ba yung mga bibili dahil nakakabura sila? Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. O ngayon, si Abalos mga kababayan, ito yung balita. Isinusulo ngayon po ni Ben Abalos ang mas mataas na income tax exemption threshold para mas malaki yung take-home pay ng ating mga manggagawa. Sabi po ni Abalos, the current tax exemption anya threshold set at 250,000 annually under the 2018 train law must be re-evaluated to account for inflation and other economic factors. Napakaganda po yung mga agenda ni Ben Abalos. Kaya wag nating kalilimutan po. Number 1 agad sa baluta, i-shade Ben Abalos. Yan po. We need to increase the income tax exemption anya threshold because the current rate no longer reflects the economic realities faced by Filipino workers. Ang taas na anya ng bilihin, ang kuryente natin pangalawa sa pinakang mahal sa Timog Silangang Asya, sabi po ni Abalos. So under the train law, sabi dito sa balita ng Politico News, individuals earning 250,000 or less yearly are exempt from paying income tax. Yung 13-month pay and bonuses up to 90,000 din ang hindi po isinasama sa binubuwisan. So sabi po ni Ben Abalos, amending the exception threshold would increase the take-home pay ng ating mga Filipino workers. Mahal na mahal po ng ating dating DLG Secretary, ang ating mga mamamayan, hindi lang yung ating mga farmers, pati yung ating mga workers. Ang maganda kay Ben Abalos mga kababayan, with experience kasi, hindi tulad ng isang narinig kong ini-interview yung kandidato, artista yon, tinatanong ko na anong plano, wala pa man daw siyang plano, pag nanalo na daw siya, magpaplano. Ganon mga kababayan, mag-aaral pa lang siya at mag-iisip pa lang ng plano pag nanalo. Gusto ninyo yung ganon ngodi na tatakbong senador?
Sayang talaga po ang pasweldo pag gano'n ang mga naupo sa ating Senado. Sabi po ni Ben Abalos, walang takbuan niyang ekonomiya kung wala ang manggagawang Pilipino. Sila ang haligi. Bawat industriya mula sa bukid hanggang sa pabrika, mula sa ospital hanggang sa paaralan. Kaya sa araw na ito niya, hindi lang natin sila pinasasalamatan so araw ng manggagawa, Labor Day. Pinaglalaban din natin ang karapat-dapat na benepisyo para sa kanila. Panahon na para itaas ang antas ng pagkalinga sa ating mga manggagawa. Kaya sabi po ni Ben Abalos, kung manaloan niya ako sa Senado, ipupos ko yung pagpasa ng measures granting gratuity pay sa ating mga government workers under job order and service contracts so are currently excluded from regular employment benefits. Sabi niya po, yung job order at service contractual workers, wala silang benepisyo niya. Kahit gusto mong bigyan ng counting bonus, bawal. Kaya kung ako ay palaring manalo, isa ito sa mga isusulong ko, dapat may natatanggap din silang counting insentibo. Tama po. He noted that public workers fall under 4 classifications: regular, casual, contractual, and job order. In that, the last 2 often go without security or compensation beyond their basic pay. Kasi nung mayor ako, gusto kong magbigay kahit kaunti man lang na bonus, bawal. Kaya it's one of the things na ipafile ko. They should, at the very least be entitled to gratuity incentive. Paliwanag mga kababayan ni Abalos. Abalos further called for assessment of labor benefits in light of new work arrangements shaped by the pandemic. This include reviewing leave entitlements, work from home policies, and insurance coverage. So advantage mga kababayan talaga kung ang tumatakbong senador malawak yung kaalaman tulad po ni Benhur Abalos, naging mayor, naging congressman, naging MMDA, chairman at DILG secretary at abogado. Di ba? Iboboto mo yung wala mang plano. Kawawa yung ating mga mamamayang Filipino pag ganyan, si Sueldo, magpapakyot doon sa Senado, bubutasin lang yung kanyang upuan sa kakaupo abang nakikinig sa mga debate. Pagkatapos uupakan yung snack. Nakita ninyo yon doon sa isang senador na na may mahabang bigote. Napakasiba po sa snack. Lugig-lugi talaga po. Ang masaklap, hindi man naglilingkod sa Pilipinas, kundi pinaglilingkuran isang pamilya lang. Di ba pa? Kaya number 1 sa Senado, Ben Abalos. Kaya malakas ang suporta sa kanya ng buong Pilipinas. Dito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhur Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko ipapay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at tumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Nakapag-desisyon na po kayo mga kababayan at huwag yung pro-China. Never natin pong iboboto yung pro-China. Kawawa yung ating bansa, kawawa yung ating mga mamamayang Filipino. Inapi ng China. Pagkatapos, imbes na manindigan po para sa ating bansa, naninindigan kay Xi Jinping. Di ba nakakalungkot ang ganon? Mamaya, pag-usapan po natin
Yung sinasabi ni Sara Duterte. Ito, Galawang Makoy niya. BP Sara says, Marcos admin attacks anyone. They can't bully or buy. Pumanat naman po si Sara. Pinalalabas niya, binubuli ng ating Pangulong Bongbong ng administrasyon po yung pamilya Villar. Kasi in-endorse niya si Camille. Sa issue ng prime water po, yung prime water po, may problema sa ating mga mamamayang Filipino. Kahit nga dito po sa amin, napakasama ng serbisyo ng prime water po sa Daraga, matagal ng panahon. Pinulitika mga kababayan ni Sara Duterte. Ang gusto niyang mangyari, hindi lang gagalaw yung ating gobyerno, pabayaan. Kaya nag-react na rin po mga kababayan yung Palasyo Malacanang. But before that, dito muna tayo sa joke time natin para mawala yung stress. Padala mga kababayan ni John Hineta. May magkumpare, pumunta ng handaan, tapos nagkikwentuhan. Sabi ng isang kumpare, alam mo pare, na-discovery ko niya doon sa handaan. Hindi naman pala balat ng litson yung nakaka-high blood. Paano mo niya pare nasabi? Di ba yung balat ng litson, pag inupakan mo, talagang may blood ka? Hindi niya pare, na-discovery ko, buto ng litson niya yung nakaka-high blood. Yun ang nangyari niya sa akin. Kani-kanina lang. Kasi pagdating ko doon sa pagkainan, natira sa akin buto. Wala na yung laman, wala na yung balat ng litson. Natira sa akin buto. Talaga niyang na-high blood ako. Wala nang ulam. Naunahan sa balat, naunahan sa laman, natira buto. Talagang nakaka-high blood yun. Lalo pag gutom na gutom ka na. Na-high blood sa buto, hindi man sa balat ng litson. Anyway, joke man lang po. Pero legit talaga po na nakaka-high blood ang buto. Pag yun na lang ang matira sa'yo, matik na, 200 pesos, padala mo na lang yung GCash number mo. Kasama ka na rin sa raffle draw. Pag nabunot, yung number mo, matik siya sa monthly draw. Mamaya yung monthly draw, 5,000 pesos agad. Pag hindi, kasali ka pa rin sa December grand draw, 10,000 pesos ang grand prize. Ayos pa. Ito na, kasali ka na rin mamaya. Balikan natin yung ating kwento tungkol sa sinasabi ni Sara. Wala nang ginawa po si Sara Duterte, magpropaganda, umatake sa gobyerno. Galawang Makoy daw, mga kababayan yung ginagawa ngayon. Pinapalabas niya, ginigipit yung mga Villar. Paano gigipitin yung mga Villar na kaalyado? Di ba, kaalyados na kasama sa alyansa ng Bagong Pilipinas, si Camille Villar. Kaya lang, siyempre, may problema yung kanilang kumpanya. Kailangan mang hindi gagalawin, hindi man lang po aaksyonan yung mga reklamo ng ating mga mamamayang Filipino. Ito po, sabi ng Vice Governor ng Bulacan, si Alex Castro, para lang anya tayong naka-hostage dito. Nanawagan ng mga opisyal ng Bulacan na imbestigahan ng Senado ang Villar-owned prime water. Ayon kay Vice Governor Alex Castro, hinostage umano ang lokal na pamalaan ng kumpanyang may bulok na serbisyo. Ganon din dito sa amin sa Daraga. Sila din ang nagsusupply ng tubig sa Daraga Albay, yung lugar kung saan nakatayo yung Cagsawar Ruins, yung dati kong munisipyo mga kababayan, kung saan dati akong municipal councilor noong panahon. Noong panahon namin, wala pa yung prime water na yan. Matagal na kasi akong naging municipal councilor, 1992. Siguro mga 15 years pa lang ang prime water dito sa amin. O ngayon, pinaintulutan sila na maging bulk water supplier. Kung ano ang reklamo ng mga taga-Bulacan at iba pang lugar kung saan sila yung supplier ng tubig, kontraktor, ganon din po. Talagang bulok ang serbisyo po. Laging may reklamo yung mga tao. Pakinggan natin, mga kababayan, yung sinasabi dito ni Vice Governor Castro ng Bulacan. Report ito ng
impact leadership para marinig ninyo na hindi ginigipit, kailangan lang na i-call yung attention nila. Yung mga comment section nila sa Facebook, naka-off. So wala talagang para ano bang accountability ng Prime Water sa atin? Para lang tayo naka-hostage dito na saltaan tayo salita, pero parang hindi naman tayo pinakikinggan. Tapos, nanong ko yung mga hotline nila. Yung hotline nila ba na yan, gumagana? O, kinuha ko yung number nila, tinawagan ko, walang sumasagot. Yung mga comment section nila sa Facebook, naka-off. So wala talagang para madinig tayong taong bayan. Kaya ako na mismo, nagsalita, nag-privilege speech, hinihiling po namin. At ang hiniling namin sa kanila, asan yung MOA? Asan yung kontrata? Humihingi kami ng kopya ng kontrata hanggang ngayon, hindi pa rin nila binibigay. Kasi para malaman natin, tingin ko baka marami ng mga violations. Ang dating sa amin, hanggang dito lang kami kasi hindi namin sila hawak. Mas may nakakahawak sa kanila yung national. Meron pang mga reklamo yung mga contractor na hindi pa nababayaran dun sa pag-aayos ng kalsada. Kasi minsan pag binubutas nila yung kalsada, hindi na binabalik eh. So madami talagang problems. And I'm appealing to the national government now. Kasi this is not only issue in Bulacan. Ang problema ng Prime Water, hindi lang sa Bulacan. Problema din to sa Cavite, problema rin to sa ibang lugar. I think this is a national issue. Dapat pakialaman na rin ng mga legislator na sa national government. You see? And because of that, ang nag-react po si Sara Duterte. Pinalalabas, binubuli daw ng administrasyon yung pamilya Villar. Nagre-reklamo direkta mismo mula sa mga LGUs at sa ating mga mamamayang Filipino. Parang yung issue sa AJK, sa drug war, mga kababayan, ng previous administration, ang nagreklamo yung mga victims, yung pamilya ng victims ng AJK. Tapos ituturo niya ni Sara Duterte, yung ating presidente, yung ating administrasyon. So, ang gustong palabasin mga kababayan ni Sara, mamikit mata na lang yung ating administrasyon kahit bulok ang serbisyo ng Prime Water, tulad ng sinasabi ni Vice Governor Castro ng Bulacan, perwisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Huwag lang magsalita, huwag lang mag-aksyon kasi kaalyado. Ganon ang gustong mangyari ni Sara Duterte. Hindi man po pwede yung ganon. Pumasok sila sa ganyang negosyo, may responsibility sila sa ating mga mamamayang Filipino. Tama po. Minarkahan mga kababayan ni Sara na panggigipit daw. Galawang makoy. Binubuli. Sabi dito sa report ng abogado.com, Duterte's statement came in response to President Ferdinand Marcos Jr.'s order to investigate Prime Water, a water distribution firm owned by the billionaire Villar family. Las Piñas Representative Camille Villar is among those endorsed by Duterte and her senatorial bid. In-endorse niya nga, pero kaalyado ng alyansa, kasama sa alyansa ng administrasyon, si Camille Villar. Pero hindi nangangahulugan na dahil kaalyado, kukonsintihin ang ganitong uri ng bulok na serbisyo. Di ba dapat, mas dapat na mag-aksyon yung ating gobyerno kasi kahihiyan ito sa administrasyon. Sabi ni Sara, malamang, Duterte said when asked if the probe had anything to do with her support to Camille. Lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. Wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan, kundi lahat ay pag-atake lamang sa politika at sa mga taong hindi nila kayang takutin at hindi nila kayang bilhin. May ganun mga kababayan. Kaya napilitan nang sumagot, magpaliwanag po yung Palasyo Malacanang dito sa mga akusasyon ni Sara. Ayan po yung sabi ni Yusek Castro. Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Mag-uutos po ang Pangulo para maimbestigahan po ito. With this issue regarding Prime Water, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Tama. Kasi hindi tama po para sa ating administrasyon na dahil kaalyado, kukonsintihin po ang masamang serbisyo. Lalong hindi dapat konsintihin ang masamang serbisyo ng isang kaalyado.
O di ba, kahit nga sa pag-appoint ng mga secretaries, pag hindi po umayon sa expectation ng ating Pangulo, sinisibak po ang isang department, secretary, undersecretary, assistant secretary, kasi makakasama yon sa serbisyo para sa ating mga mamamayan. Di ba ganon? Ganon din sa mga kaalyado, lalo na dapat aksyonan ng ating Pangulo. Tulad nun na sabi ng Vice Gobernador, kinol na yung kanilang atensyon, paulit-ulit, walang sagot. Kaya nga po, pati yung Congress po, napilitan na ngayon na gumalaw. Minamasama ni Sara. Ganon ang uri ng politika ng mga Duterte, mga kababayan. Kahit masama yung serbisyo, basta't kaalyado, dapat huwag galawin. Saan ka nakakita ang uri ng ganyang leader po? Yan o, sabi dito ni Conggon. Report ng Impact Leadership. House Assistant Majority Leader in Zambales 1st District Representative Jefferson J. Conggon has called for a congressional investigation into the alleged poor service of the Villar-owned Prime Water Infrastructure Corporation, citing mounting complaints not only from Subic, Zambales, but also from communities across the country. In a strongly worded Facebook post dated April 21, Conggon criticized Prime Water for continuing to fail its consumers despite being given repeated chance and a long grace period. Prime Water, we have given you a time to improve your services. Sabi nyo, last meeting, pandemic is the reason kaya may backlog kayo sa development. Matagal na po, April 21 pa, nang kinol yung atensyon nila. Ano na ngayon? May 2 na. So sabi dito sa balita, residents in Subic have long raised concerns over inconsistent water supply, delays in service restoration, and the company's failure to deliver promised improvements. Although you are not under the LGU of Subic, Prime Water may responsibility kayo sa tao. Pero now, sobra na, sabi po ni Conggon. Si Conggon na siyang namumuno sa House Special Committee on Basis Conversion said he plans to file a resolution seeking a full-blown congressional investigation into Prime Water's operations nationwide once Congress resumes session in June. This is not anya about politics, it's about justice to the consumers. Sobrang dami na kayo na pinahirapan sa mga pangako na hindi ninyo tinutupad. Prime Water, owned by Manuel Paulo Villar, the brother of senatorial candidate in Las Piñas Representative Camille Villar, operates more than 100 joint ventures with local water utilities or local water districts across the country. It has faced persistent complaints over water interruptions, high rates, and poor customer service, fueling renewed calls for congressional scrutiny. Ayan po, mga kababayan. Sabi nga natin, ganon din dito sa amin, sa Daraga Albay. Nasa radyo pa ako noon, 2016 pa, wala pang 2016. Ganon ang laging complaints na naririnig namin mula sa mga consumers ng tubig. Sabi ko nga, bakit kasi binigay ninyo sa pribadong kontraktor? Dati naman, Daraga Water District yung nag-operate. Maganda naman, ibinigay pa ninyo sa iba, hoping na ma-improve yung serbisyo. O ngayon, hindi lang pala dito sa amin, buong Pilipinas. You see? O tapos ngayon, dahil sa tindi ng mga reklamo ng mga consumer sa buong Pilipinas at umaksyon na po yung ating Pangulo kahit kaalyado yung Villar, nagalit po si Sara, ginigipit daw. Saan kaya? Sana lang lulugar, mga kababayan, yung ating gobyerno na gusto ng ating administrasyon na ayusin yung serbisyo kahit na ng mga contractors na kaalyado ng ating Pangulo. Nagagalit si Sara, galawang makoy daw. Minamasama, mga kababayan, yung mga aksyon na tama. Lahat na lang po pinopolitika ni Sara. Dapat nga sana matuwa siya. Kasi kahit kaalyado ng ating Pangulo, hindi kinukonsinte. Kasi yung mga Villar, hindi lang kaalyado ng ating Pangulo,
Kaalyado din kasi nila. Sa kanila kasi, pag kaalyado, kahit mali, tama. Di ba? Pag kaalyado po. Ito yung latest development po kay Camille Villar. Report ng ABS-CBN. Camille Villar remains a senatorial candidate of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas even after the government ordered an investigation of the service of Villar-owned water utility. Sabi dito sa balita, Alyansa para sa Bagong Pilipinas believes that public concerns over water service, whether involving a local utility or a private provider like Prime Water, deserve to be addressed through proper and transparent channels. Clean and reliable water is a basic need anya, and any service issues must be reviewed fairly and with urgency. Any inquiry must be guided by facts and focus on ensuring providers meet their obligations to the people. As for Las Piñas representatives Camille Villar, whose family owns Prime Water, she is still part of Alyansa. We respect her track record in public service and trust that she, like all our candidates, supports efforts that promote transparency, accountability, and the public good. In a Bagong Pilipinas, the welfare of the people always comes first, sabi po ni Navotas Representative Toby Chanco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yan ang pinalabas niya ngayon. May 2, 2025. So, hindi ko mo kapartido o kaalyado, kaalyansa, more mga kababayan na dapat hindi kinukonsinti ang ganito na ori ng serbisyo kasi makakasira sa administrasyon. Taga nakakita na yung kaalyado na may-ari ng water utility or contractor para sa pag-deliver ng magandang serbisyo sa pangangailangan sa tubig sa buong Pilipinas, sila pa yung gumagawa ng bulok na serbisyo. Tapos walang gagawin yung ating administrasyon kasi kaalyado. O di lalong kasiraan ng ating administrasyon. Pero ngayon na kinall out sila, mismong yung ating Pangulong Bongbong ang nag-utos para imbestigahan, dapat nga ma-appreciate po ni Sara Duterte ang ganoon. Nagalit si Sara. Tinawag niyang galawang makoy. Ang lahat daw na hindi mabuli or mabili, inaatake. Yan galawang makoy. BP Sara says Marcos admin attacks anyone they cannot bully or buy. Kasi ang ibig niyang sabihin, tulad niya, hindi siya mabuli at mabili, inatake ng ating administrasyon. Napakalinaw kung bakit po siya sinibak, hindi man nagtatrabaho at hindi may paliwanag yung paggamit ng confidential funds. Ang ibig niyang sabihin, konsintin lang ang hindi maipaliwanag na paggamit ng confidential funds, hindi dapat siya impeach. Kalyado Di ba? Ayos lang na pagbantaan niya yung ating Pangulong Bongbong, First Lady and Lisa Marcos. Lahat ng trouble nila na kinakarap, sila yung may gawa umabuso Tama po mga kababayan yung ating mga analysis. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo,
napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.